Hi guys, Jets here. So ngayon, pag-uusapan natin dito sa video na to, paano ka nga ba maghahanap ng trabaho or paano ka makahanap ng trabaho dito sa IT industry kahit wala kang diploma. Paalala lang, mas mataas pa rin ang advantage na may diploma para makahanap sila ng trabaho sa IT industry compared sa wala. Pero ito, mga tips lang natin kung paano nga ba pagkasakaling wala kang diploma. So bago ang lahat, ang unang-unang gagawin muna natin ay i-check muna natin ang ating resources. Unang-una, meron ka bang internet connection? Pangalawa, may computer or laptop ka ba? Kasi bakit? Kasi ito lang naman yung mga minimum requirements na kailangan natin para mas maging convenient para sa atin na i-pursue ang ating IT career path. Ngayon, kung wala ka naman nito at kung magagawan mo ng paraan, di mas mabuti. Mapapakita lang dito na ikaw ay resourceful at magagawan mo ng paraan na ma-pursue mo ang iyong IT career path. So next, nakita mo na posible para sa iyo na i-pursue ang iyong career path dahil meron kang resources or magagawan mo ng paraan. Ngayon, ang next step natin is mag-ask or mag-seek ka ng advice. Baka naman kasi may meron kang kakilala na nasa IT industry na. So mag-try ka magtanong. I-ask mo lang kung paano sila nakapasok, paano nila nakuha yung first job nila, kung anong ginawa nila, para magkaroon ka ng idea kung paano mo paplanuhin sa sarili mo na makuha yung first job mo sa IT industry. So, ang next natin, do your own research. I-check mo kung ano yung hiring, i-check mo kung ano yung gusto mong aralin. Kasi syempre, at the end of the day, ikaw pa rin ang magdi-decide kasi buhay mo yan, decision mo yan, dapat alam mo sa sarili mo na kung ano yung pipiliin mo, paninindigan mo. So, ang next ay paplanuhin na natin. Kasi syempre, nakapag-research ka na, nakapag-ask ka na ng advice, ngayon meron ka nang napili kung ano ang tatahakin mo, kung ano yung aaralin mo. Ngayon, I suggest, marami naman tutorials online, may YouTube, Coursera, Udemy. I strongly suggest na habang inaaral mo siya, ay nag-iipon ka na rin ng certificate. Kasi meron naman mga resources online na nag-o-offer ng crash course na may certificate pagka natapos mo. So, I suggest na yun ang mga kunin nyo. Kasi yung next natin, actually ito, naging struggle ko to nung naghahanap ako ng trabaho. At ito yung paggawa ng resume. Kasi syempre, pag mag-a-apply ka, dapat meron kang resume or CV na maipapakita sa potential employer. So dito kasi nahirapan ako dahil wala naman ako mailagay sa resume. So doon papasok na dapat habang inaaral mo siya ay nakakapag-ipon ka na ng certificate para mailalagay mo iyon sa iyong resume. So ngayon, yung resume mo, kaya mo nang lagyan ng laman, confident ka na, ang next natin, dapat meron tayong portfolio. Itong portfolio, magagawa natin to habang nag-aaral tayo ng mga tutorials. Yung mga nagagawa natin from tutorials, yun ang ilalagay natin sa portfolio na ipapakita naman natin kay employer para maging confident sila na talagang alam natin yung pinapasok natin. So, ayun, mag-recap tayo. So, unang-una kasi, kailangan dapat i-check muna natin yung resources natin. May mga gamit ba tayo to pursue our career path in IT? So, pangalawa naman, kailangan natin mag-ask na advice sa mga kakilala natin. Baka naman makakuha tayo ng tips din sa kanila kung paano natin paplanuhin yung pagpasok natin sa industriyang ito. Number 3, kailangan mag-research tayo. Kasi syempre, aalamin natin kung ano ba yung may mga job opening sa IT industry. Kung yung aaralin ba natin ay hinahanap ba sa industriya. So, mas maganda na aware tayo na yung tinatahak nating path ay meron tayong kalalagyan sa industriya. So, yung number 4, paplanuhin natin para hindi masayang yung pag-aaral natin. Kasi yung number 5 and 6, gagawa ka ng resume at ng portfolio. So, ang plano kasi ay dapat habang inaaral natin yung career path na papasukin natin, ay nag-iipon na tayo ng certificate at gumagawa na rin tayo ng portfolio. So, ayun, I hope marami kayong natutunan sa ating video. And if you like this kind of content, don't forget to like and subscribe. And also, kung may mga tanong kayo, feel free to leave a comment. So, babasahin natin yan. And possible, nagawa natin ang video yan. So, yun lang. Till next time, guys. Bye.